Samahan niyo ako mga momshi mag-asikaso ng negosyo na tinatayo namin. Dumating na nga pala sa shop yung mga pinagawa ko na furnitures para sa aming munting negosyo. So eto na nga mga momshi, another day, another mini vlog na naman tayo for today's video. Inaasikaso ko nga ngayong araw yung pagre-register ng pangalan ng aming business at buti na nga lang ay may online transaction na si DTI sa kanilang website kaya hindi na ganun kahirap ang paglalakad nito. Medyo nahirapan nga lang ako dahil yung original na gusto namin na pangalan para sa aming negosyo ay hindi tinatanggap ng system ng DTI kaya nag-isip pa ako ng ibang paraan para matanggap ito. Bale, finill out ko nga lang pala lahat ng mga kailangan na information tapos yung pangalan ng iyong business at kung anong business type ito. Depende rin kung anong scope ito, kung regional, municipality, or sa barangay. Tapos, magbabayad ka lang ng fee via online at sobrang dali nga lang mag-register ng bagong business ngayon at sunod naman ay pwede mo na i-print yung DTI registration mo. Anyway, pagkatapos ko makapag-register ay nagluto naman ako nitong Korean noodles na galing namin sa shop. Kumuha kasi kami ng maluluto nga na noodles para matikman din namin yung mga ibibenta naming noodles sa aming ramen shop. At para hindi ako mahirapan i-explain sa mga customers ang iba't ibang noodles na binibenta namin. Wala pa nga akong naidagdag na toppings dyan dahil hindi pa nga dumarating yung mga in-order ko na toppings kaya noodles na lang muna. Mga seaweeds na nakuha ko. So, natin siya. How do you know this guy? Then how did he get on your phone? I don't get it. Ito hindi spicy. Siya. Habang kumakain nga kami, ay dumating naman itong in-order ko na parcel at ito nga ay kitchen liquid soap dispenser. Matagal-tagal ko na rin gustong bilhin ito at matagal na rin itong nasa shopping cart ko pero pinipigilan ko nga yung sarili ko dahil meron pa naman ako nagagamit. Pero ngayon nga, hindi na rin ako natutuwa kapag nakikita ko yung soap dispenser ko dito dahil bukod sa madumi na ito ay may pagkaluma na kaya kailangan na itong palitan. Tinutuloy ko nga ulit yung pagbili ko ng mga puting gamit para mas maging organized at magmukhang maaliwalas nga dito sa aming kusina. Malaking capacity na nga rin pala yung binili ko at ito'y nasa 500 ml na pero meron din naman silang 300 ml. Oh, ayan, diba? Ang gandang tignan mga momshi. Kaya kung gusto niyo din ito, ay alam niyo na mga momshi, ilalagay ko yung link sa aking comment section or sa aking yellow basket. Pagdating nga ng hapon, ay dineliver naman yung mga pinagawa ko na furnitures para sa aming shop. Halos ito na nga lang din yung kulang at pwede na nga mag soft opening. Dito nga pala sa Dimlas Furniture ko pinagawa yung mga tables and chairs, 2 cabinet at ang aming counter. At tignan nyo mga momshi, sobrang nakaka-excite nga dahil ang gaganda ng mga gawa nila. Bali na request ko nga sa kanila yan, nagawa nila ako ng bar table na may 6 na upuan tapos 3 regular table na may tag-4 naman na upuan. Yung counter nga namin ay pinakustomize ko din sa kanila dahil pinalagyan ko ng cabinet sa harapan para makapaglagay pa ako ng mga pwedeng i-display sa aming shop. Etong malaking cabinet naman ay lalagyanan nito ng 3 machine kung saan magluluto ang mga customer. Nung natapos na nga nilang i-deliver lahat ay nag-ayos naman na kami dito sa loob at unti-unti na nga naming dinisplay yung mga noodles, seaweed at yung mga luncheon meat. Yung mga noodles naman ay pansamantala ko lang nilagay dyan at ililipat ko nga ito kapag nagawa na yung mga lalagyanan nila. Kasama ko nga rin pala si Mami Lat, siya yung kasama ko sa pag-aayos at pag-assemble ng tamang posisyon ng mga table at upuan para hindi gaanong masikip dito sa loob. Bali 17 nga ang total ng mga upuan namin dito at naisaayos na nga kaagad ni Mami La yung mga ito. Konting-konti na nga lang mga momshi at sa Sabado na August 17 ang magiging soft opening ng aming munting negosyo. Kaya abangan ko kayo doon ha. Sana mapuntahan at mabisita nyo rin kami.